This is the day that you have made. We are rejoicing and we're glad that we are here, Lord God, together with you in the midst of us, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Tayo pong lahat ay umuko para sa isang maiksing panalangin. Heavenly Father, hallelujah, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing to, Lord God, na kaming mga anak mo, Lord God, ay piniling, Panginoon, pumunta sa lugar kung saan maitataas namin, Panginoon, maitatanghal namin ang pangalan mo, Lord God. May you be glorified, Lord God, tonight, Panginoon, at ang salita mong buhay, Lord God, na siyang papasok or titimo sa puso't isipan naming mga anak mo, Lord God, ang siyang mangunat maghari, Panginoon, sa gabing to, Lord God. Ang aming pong mga aawitin, tutugtugin, sasayawin ng mga awitin, Panginoon, na inihanda namin, Lord God, ay magbigay nawa ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon, at makapagbigay, Panginoon, karangalan sa iyong pinakamataas na pangalan. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord God, for giving us all the gifts that we have, Panginoon. Thank you for guiding us, Lord God. Thank you for the blessings, Lord God, that you're pouring continually sa buhay naming mga anak mo, Panginoon. At ikaw lang nais naming parangalan, papurihan, Panginoon. We are bringing back all the highest praises, all the highest glory to you, Lord Jesus. This we ask and pray. Amen and amen. Pumalakpak nga po ang handa ng magpuri. Amen! Sige po, pasok po tayong lahat. At para po sa aming mga kapatid na nanonood online, di man namin kayo kasama physically, brothers and sisters, we know na kasama namin kayong magpuri. So, this is your chance para pumalakpak at ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po. Pwede po kayong pumalakpak. Sumayaw. Sabayan niyo po kami, ha? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa. Let's say, oh-oh, 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 oh-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Oh yes, hallelujah, yes Lord. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iniwan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Kapatid, anuman maging panahon, anumang sitwasyon, yes Lord God, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Sino? Ikaw at ikaw kasi. Oh-oh, 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 oh-oh. Sabihin po natin, wala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad. Sa baba, wala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang. Minsan pa po, wala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, yes Lord. Wala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging
sitwasyon, ika'y pupuri. Minsan pa po, ano man maging panahon, ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Praise the Lord God. Oh, oh, oh. In every seasons of our lives, Panginoon, ikaw lang ang pupurihan namin, Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan naman po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Sabi nga po sa kanta, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, brothers and sisters, we should always be rejoicing at lagi lang nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pasasalamat, Lord. Hindi mo kami iniwan at hindi mo kami iiwanan. Hallelujah. Po, masarap po magpuri sa Panginoon nang sama-sama tayo. Hallelujah! Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawin, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sabay-sabay po tayo ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Thank you, Lord. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay, taas niyo po yung kamay niyo. Tataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay. Sabihin po natin hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo na sama-sama na mag-alay ng tayo na sama-sama na umawit ng sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Isa pa po. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Palakpak po tayo lahat. Pumalakpak. Hallelujah. Umindang. Talon po tayo lahat. Lumundang. Yes, Lord. At humiyaw. Yes, Lord Jesus. Pumalakpak. Umindang. Lumundang. At humiyaw. Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-ari ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang. Minsan pa ba nag-iisang? Nag-iisang Jesucristo. Hallelujah. Truly, Lord God, that you are the one and only Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Tunay, Lord God, na nag-iisang Diyos ka, Panginoong Jesus. There is no other name higher than your name. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of loving the dead all night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Pwede po bang itaas lahat ng kamay? You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Jesus. Oh, I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Sabihin po natin, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, so love, so undeniable. I can only speak peace so unexplainable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you.
perfect in all of your ways, Lord God. Perfect in all of your Hallelujah. ways. To us. You are perfect. You are perfect in all of your You ways. are perfect, Lord. You are perfect in You are perfect in all of your ways, Lord. Hallelujah. You are never late. You are always on time, Panginoon. Minsan pa po, He is so perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. You are perfect in all of your ways. Sunday. You are perfect in all Sunday. of your ways. This is your chance, brothers and sisters. Sabi sa Biblia, you can pray in mind and you can pray in spirit. You can worship in your mind and you can worship in your spirit. Ibuka mo ang bibig mo, ituon mo ang mata mo sa ating nag-iisang Diyos. Ibalik mo lahat ng paburit mo sa salamat. Hallelujah. Let's worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways, Lord. That's why, Lord God, we should not fear. Di kami dapat matakot, Panginoon. Because we know, Lord God, that you have your ways, Panginoon. Hallelujah. We know, Lord God, that you have your ways. Your ways, Lord God, na di man namin nakikita, Panginoon, but alam namin, Panginoon, ay kumikilos ka, Lord God, sa buhay naming mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You said, Lord God, fear not. Fear not. Fear not. And we will not fear, Panginoon. We will never be anxious about anything, Lord God. But in prayer, Lord God, in prayer with petition and thanksgiving, Lord God, maniniwala kami sa salita mong buhay, Lord God. As you speak and as you said to us, Panginoon, hallelujah. Ang kailangan namin gawin, Lord God, is just to believe. Maniwala, panghawakan, at hayaan, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay tumimo, Panginoon, sa buhay naming mga anak mo. Gamitin, Panginoon, may apply, Lord God, ang mga salitang to, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Sa buhay namin, Lord God. We are opening our hearts, our minds, Lord God, sa mga oras na to, Panginoon, para sa mensaheng ibibigay mo sa amin, Panginoon, na siyang magagamit naming sandata, Lord God, sa mundong to, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord, for loving us. It's who are we, Panginoon. It's who we are, Panginoon. Ito kami, Lord God, kung anong sinabi mong ano kami, Lord God. We are a child of God. We are more than conquerors. We are warriors of God. Hallelujah. And we are an overcomer, Lord. Salamat po. Salamat, Panginoon. You are a good, good Father for giving us Jesus Christ 2,000 years ago in the cross of Calvary, for giving us the freedom, the salvation, for giving us ang kagalingan sa anumang sakit, karamdaman, Lord God. At ang nararanasan lamang po namin ngayon sa panahong to, Lord God, ay kalakasan, kabutihan, Panginoon, at purong pagpapala lamang, Lord God. We give you all the highest praises. We give you all the highest glory. This you ask and praise. Hallelujah. Oh, you are perfect in all of your ways. You are
God. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father God, maraming salamat po sa oras na po, Lord God. Maraming salamat po sa mga taong naririto, Lord God, na nagbigay ng oras para sa inyo, Lord God. Buksan po ninyo ang aming mata at tainga, Lord God, upang mapakinggan ang iyong salita at maunawa. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. You are a good Father, Lord God. You are perfect in all of your ways to us, Lord God. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord God. We praise you, Lord God, Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen, Lord God. Sige po, tayo pong lahat tayo mo po. Hallelujah. Thank you po. So, thank you po. So, pinagpala po ba ang lahat? Parang ang dilim po. Pwede po bang pabukas po muna yung ilaw para makita ko naman po yung mga mukha ng ano? So, praise God po! So, may babasahin po muna akong scriptures para sa lahat. So, Matthew 18 verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So, praise God. Palakapakan na po natin yung ating Panginoong Hesukristo. So, praise God po kasi ang dami kong nakikitang mga bago, ang dami kong nakikitang mga ngayon lang pong dumating. But praise God po kasi sabi po dito, for where 2 or 3 are gathered together in my name, kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kasama mo siya? Ayan, praise God po. So, pinagpalang gabi po ngayong araw na to. Kahit yung iba po ay galing work, galing busy, but nagbigay pa rin po sila ng time para sa Panginoong Hesukristo. So, may share lang po ako. Kasi po, nagpa-Bible study po kami tuwing Friday. Kasama po namin si Kuya Jomel. And dun po kami nagpa-Bible study sa malapit sa Brew Life niya or tapat po ng Brew Life niya. So, minsan po, may mga pupunta sa kanya para po magpa-blatter. Minsan po may mga, habang nagpipray si Kuya Jomel, may nagsasalita po sa kanyang harapan. And minsan po, may dadaan pa pong sasakyan para umalis kami at babalik po kami. So, ano po bang point ko dito? So, yung point ko po dito is, hindi mawawala po yung distraction sa pag-attend ng gawain ng Panginoon. Kasi po, sabi nga po sa John 10:10 po, di ba? That if only comes to steal, kill, and destroy. So, ayaw po ni Satan na makinig tayo ng Word of God. Ayaw ni Satan na meron tayong, uwi tayo ng may Word of God. But tayong mga follower of Christ, hindi tayo papayag na uuwi tayo ng walang mensahe galing sa Panginoong Hesukristo. Palakpakan po nga natin Panginoon. So ngayong gabi po, wag po tayong papayag na madistract tayo. Wag po tayong papayag na uuwi tayo ng walang mensahe o lesson galing sa Panginoong Hesukristo. So yun lang naman po, kasama po natin ang Panginoong Hesukristo ngayong gabi at hanggang sa matapos po ito. Yan po, God be the glory po. Salamat, sister. Sige pa, palapaan natin dakilang Diyos. Come on, malakas. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Wala. Talagang hindi kayang awatin ang ginagawa ng Lord. Amen? Hallelujah. Hindi po ba kayo nainitan? Kaninang sumasayaw, sir, hindi pwedeng mailaw tayo talaga dahil mainit, no? Teka, yung mga sasakyan niyo po ba nakapark ng ayos? Oo. Pag tinawag tayo, saka tayo lalabas. Praise the Lord. Hindi rin po natin babayaan na hindi tayo makasamba sa ating Panginoon pag-araw ng Miyerkules. Palapaan natin ang Panginoon. Ito po ay araw, kalagitnaan ng linggo ng ating pong oras ng pagsamba sa ating dakilang Diyos.
Wine-welcome ko po ang mga taga Block 33. Block 33 yan, di ba? Palapakan natin sa Block 33. Kung merong grupo ng Block 25 na wala ngayon, pagod ano? Tama, mga pagod ano? Galing sa Lamay, tama? Oo. Meron tayong mga, actually, ito yung mga nauna noon eh. Yung mga bata, yung mga tita nyo at tito, mga nauna sa inyo noon. Yan naman ang mga taga-Block. Grabe, ano? 33. Hallelujah. Idinitiklar ako sa pangalan ng Panginoong Kristo nang anumang gawa ng dyablo upang wasakin ang inyong pamilya ay siyang talo ngayon in the name of Jesus. At pinoprophesy ko in the name of Jesus, ang pamilya doon sa Block 33 tulad ng Alim, ano pa bang nandun? Pamilya Alim at meron pa? O sige, lahat ng lahi ng Alim doon. Idinideklar ako sa pangalan. Ano? Prado. Tsaka ano? Hindi na maalala. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, tanggapin nyo ang victory na nagmumula sa ating Diyos at winawasa ka namang gawa ng dyablo. Dinideklar ako ang mga kabataang ito na bagong sibol sa mga pamilyang naroroon sa Block 33, kayo ay pinagpala ng Lord at magiging ilaw ng Panginoon at asin sa lugar na yan in the name of Jesus. Palapan po natin ating Panginoon. Come on! Hallelujah! Ang sabi po ng Pilipos, wala ba akong mali, Jobert? Jobert, tama ba yung sunod-sunod ko? Ako na nga, ano? Mamaya na ulit, dalawa pa mamaya, no? Okay, hallelujah. Ang sabi po ng Pilipos, so tayo po'y nagsisimula ng 7. At matatapos po tayo, pinipilit po natin matapos ng 8:30. Praise the Lord, hallelujah. Ang Pilipos po, chapter 1, ay nasa New Testament. Sa English po, ito ay Philippians. Kung titingnan po natin ang simula ng verse 1, ang sabi ng letter na ito ni Pablo, welcome sir, mula kay Pablo. So itong sulat na to ay mula kay Pablo. Itong si Pablo ay dating kaaway ng gawain ng Diyos. Hindi siya kasama doon sa 12 disipulo. Siya'y dating kaaway ng gawain ng Diyos. Ngunit isang araw, marami siyang pinapatay na sumusunod kay Kristo. Marami siyang pinapatay. Pero alam nyo, listen, alam nyo, sa kabila ng lahat ng yon, siya ay pinili ng Panginoon para gamitin na maghayag ng salita ng Lord. Palapakan natin ang Lord. Mamamatay tao, walang pag-ibig kay Kristo. Ngunit ang Kristo na nagkatawang tao ay may pag-ibig sa Kanya, ganun din sa iyo. Palapakan natin ang Lord. Ang laki ng pag-asa natin. Ang laki ayon sa ating inawit. God is perfect. Amen? Amen? Wala siyang kapintasan. Perfecto siya. Lalong-lalo na sa pag-ibig na nasa Kanya. Amen? Ang Diyos mismo ay pag-ibig. Ang pag-ibig, ang sabi ng Bible, ay hindi naghahanap ng mali. May Tagalog ba tayo dyan, sister? 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 13. Kung sisimulan po natin sa verse 1, o sa verse 4, ang taong
may pag-ibig ay mapagtiis. Mabait. Hindi marunong mainggit. Hindi hambog o mapagmataas. Verse 5, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Verse 7, matayagang laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Tayo, taliwas dito. Tama? Sapagkat hindi pa tayo perfect sa love. Pero yung lahat ng binasa ko ay nasa Diyos. Yun ang pag-ibig na ginugugol niya o ibinibigay sa bawat isa sa atin. Si Pablo, ipinapatay si Stephen. Isa sa general ng Lord. Isa sa matatag na ginagamit ng Diyos. Full of the Holy Spirit. Pero pinatay ni Pablo sa pamamagitan ng pag-uutos. Si Pablo ang nagbantay ng mga gamit ng pumatay na tao kay Stephen. Tama ba ako si Stephen? Tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. Pero alam mo, isang araw, kasama ni Pablo, itong sumulat na ito ng Pilipos, no? Isa lang ito sa sulat niya. Isang araw, nakakabayo siya. Wala pang Mercedes-Benz nun. Wala pang mga big bike nun. Vroom, vroom. Hindi pa uso rides nun. Ang rides nun, kabayo. Kalabaw. Baka. May ride sila para hulihin ang mga Kristiyano kasama ni Pablo ang mga sundalo. Pero sa kalagitnaan ng daan, isang maliwanag na ilaw ang humarang kay Pablo. At ikinabulag niya yon. Sobrang liwanag. At ang sabi sa kanya, bakit mo ako kinakalaban? Hindi alam ni Pablo na ang kinakalaban niya ay ang Diyos. Ang alam niya lang yung samahan, yung mga taong naniniwala kay Kristo. Yung mga taong kagaya mo na narito ngayon dahil gusto mo sumamba sa ating Panginoon. At simula nun, si Pablo ay nagbago at naging lingkod ng Diyos. At ang New Testament, ang 3/4, mahigit kalahati. Yung New Testament ng Biblia, siya po ang sumulat. Ikaw, hindi ka naman mamamatay tao. Tama? Tama? Kaya ka nga narito, mahal mo ang Panginoon. Kaya ka nga rito, puno ka man ng kamalian, gusto mo ng kaayusan. Amen! Kung si Pablo ay kinakalaban ng Diyos, ay ginamit ng Diyos, ikaw pa kaya? Palabakan natin ang ating Panginoon. Come on, church! Matanda o bata, babae o lalaki, may ngipin o wala. Mahal ng Panginoon. Ibig sabihin ang lakas ng pagkakataong gamitin ka. Isa sa binigay ng Lord sa akin sa midweek service na ito, na ipinanganak sa kanyang puso at ibinigay sa atin at salamat sa atin ipinagkatiwalang gawain ito. Maraming gagamitin ng Lord, disipulo niya at leader, na magmumula sa midweek service. Palapakan natin dakilang Diyos. Kanina, sister, Jessa, dama ko prophecy ang gusto mong bitawan talaga, hindi mo pala ma-pick up. Ginawa mong parang ikaw yung nagdideklara. Pero actually, nararamdaman mo, ipinasasabi ng Lord. Parang ibig sabihin, thus saith the Lord. Prophecy. Ang kanina. Pero siyempre, nasa atin yan, sa dadaluyan, kailangan matrain tayo. Next time na may sinasabi ang Lord, just speak it out. Speak it out. Ang sabi ng Panginoon, ano pinaka-safe? Kailangan nakapaloob sa Biblia.
kailangan nakapaloob. Hindi porke nagpo-propesya tayo ay prophet na tayo. Amen? Iba po yung office, iba yung nakakapag-prophecy. Iba yon. So itong si Paul, ginamit ng Lord. At ito ang isa sa isinulat niya, ang Pilipos. Ngayon, alam nyo ba kung nasaan siya nung isulat niya ang libro ng Philippians o Pilipos? Nasaan siya, sister? Nasaan? Nasa kulungan. Nung isinusulat niya ito, nasa kulungan siya. Hindi dahil gumawa siya ng masama, kundi dahil ikinulong siya dahil nagtuturo siya, amen, ng salita ng Diyos, ng kaligtasan, ng pagmamahal ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos. Yung mga religious leaders noon, galit. Yung nanunungkulan, pinahuli siya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, doon niya sinabing, I can do all things. Philippians chapter 4, verse 13. Come on! Sister, kung kailan nakakulong si Paul, doon niya sinabing, magagawa kong lahat. Tama, Sister Lori? Kung kailan masasakit ang kanyang katawan, punong-puno siya ng latay. Wala siyang ginagawang masama, ngunit kung ano-ano ang paratang na sinabi sa kanya, sabi niya, I can do all things through Christ, which strengthened me. Sino daw ang nagpapalakas sa kanya? Si Kristo. Well, actually, the anointing na meron siya. Christ, there is the anointing na nasa iyo. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Punta po ako sa Philippians chapter 1. Sisimulan po natin sa verse 1 muli. Mula kay Pablo. So kilala nyo na kahit paano si Pablo, ha? Nakapag-chismis na ako sa inyo kung sino si Pablo. Si Pablo sobrang talino niyan. Pero sabi niya, nung siya ay kausapin ng Panginoong Hesus, kinalimutan niya ang lahat ng napag-aralan niya, lahat ng theology niya. Ang tinanggap niya ay ang katuruan ni Kristo. Lahat ng religious mind, teaching na meron si Pablo, kinalimutan niya. Ang problema, marami pa rin ngayon na ayaw kalimutan ang religious teaching. Hindi nila matanggap na ang pag-ibig ng Diyos ay napakalaki. Hindi nila matanggap na ang isang tao na nagkakamali ay mahal pa rin ng Diyos. Church, ang kaligtasan ay hindi dahil sa maganda mong ginawa, kundi dahil sa magandang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Talapakan natin ang Lord. Ang ating grip, ang ating hinahawakan ay hindi ang mga ginagawa natin. Ang ating hinahawakan at pinangahawakan ay ang ginawa ni Kristo para sa atin. Amen! Talapakan natin ang Lord. Come on! Kaya yung mga mahal nyo sa nabuhay, nalugmok sa pagkakamali, lugmok sa kasalanan, lugmok sa utang, lugmok sa sugal, lugmok sa pagiging adik, lugmok sa pag-iinom. Lahat ng yun, si Kristo lang ang katapat. Amen? E palapakan natin ang Lord. Purihin ka, O Diyos. Alam mo isang dahilan kung bakit hindi makamit ng tao ang tagumpay? Dahil hindi niya alam kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa Kanya. Kadalasan maging Kristiyano, ang iniisip ay yung sinasabi nung nakikita. Senses. Yung nadidinig niya na sinasabi ng tao, yun ang inuhusgang yun siya. Huwag mong bayaan na yung sinasabi ng iba ang siyang maging judgment sa iyo. Ang hayaan mo, ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo, ang panghawakan mo. Come on, church! That's the truth! Now listen. Philippians. Tagalog na. Mula kay Pablo. Hindi ako natapos kay Pablo. Mula kay Pablo. Kasama si Timoteo. Yung. Si Timoteo,
Sa English, Timothy, ay anak. Sabi mo anak. Okay? Ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Amen! Anak niya yon sa pananampalataya. Amen! Anak sa pananampalataya. Ibig sabihin, si Pablo ang ginamit ng Diyos kay Timothy para maborn again at matuto. Amen? Kaya siya ay anak. Okay? Ni Pablo sa pananampalataya. Mula kay Pablo kasama si Timoteo, nakapwa kong lingkod ni Jesucristo. Ang galing ni Pablo, no? Kapwa ko lingkod. Hindi niya sinabi na aking ganito, na aking ganyan, kundi kapwa ko lingkod. Sa Bible, makikita nyo, madalas gamitin talaga ay anak sa pananampalataya ng taong nag-akay sa kanya sa Lord. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Alam niyo yung kantang yun? Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And palapakan natin ang Lord. Diba? You will grow! Kita nyo? Lalago ka. Amen? Gusto mo lumago? Read your Bible and pray every day. Huwag mong piliting magbago nang wala ang Lord. Amen? Ang Lord ang mag-guide sa iyo. Ang kailangan submit. Ang sabi niya, mula kay Pablo kasama si Timoteo, nakapwa ko lingkod ni Jesucristo. Mahal kong mga banal na kay Kristo Jesus dyan sa Pilipos. Anong tawag sa mga tumanggap kay Kristo? Mga banal. Alam niyo ba na mga taong taga-Pilipos na ito hindi namumuhay ng maayos? Maraming tawag doon, butas sa buhay, maraming kapalpakan sa kanila. Pero ang tawag ng Diyos sa kanila ay, remember, ang Biblia ay kinasihan ng Holy Spirit. Amen? Ang pagtutuwid ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng sakit o problema. Ang sabi ng Timoteo, the Word of God na hiningahan ng Diyos ay magagamit sa pagtutuwid. Amen! Saan ba yun? 4:16, 3:16, Timothy. The Word of God ay hiningahan ng Panginoon. At ito'y magagamit. Second Timothy. Tama? Chapter 3, verse 16. May mic ba dyan? Brother, ikaw na magbasa. Kaya mo, brother, may mic dyan sa iyo, brother? May mic dyan? Okay, pakibasa. Pakibasa. All, not many, not some, but all. Is Scripture. Pwede pakibasa? 1, 2, go. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. You see, the Word of God is for correction. Huwag mong sabihin, nagkaroon ka ng sakit, kinokorek ako ni Lord. Saan ko? Ano yun? Moro-moro, kinuha na nga ni Jesus sakit karamdaman, ibinabalik sa'yo para turuan ka ng leksyon. It is the Word of God. Amen! Amen! Ibig sabihin, itinutuwid ka ng salita ng Lord. Kaya nga, powerful ito. Bibigyan ka ng salita ng Diyos, hindi para ibagsak ka. Because there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pag condemnation ang naramdaman mo, hindi galing sa Diyos yun. Pero pag conviction, sabi mo conviction, galing sa Lord yun. Pag nabasa mo ang kanyang salita at nakokonvict ka, nakikita mong mali ka, tapos nararamdaman mo yung kilos ng Lord sa buhay mo, at nagsasabi kang, Lord, mali ako sa sinabi ko, o ginawa ko, inisip ko, that is conviction. Hindi ka nakokondemn at magbabago ka. Amen!
Pero pag may nadinig ka at nag-question ka na, teka, ano na nga ba? Sino na nga ba ako? Ako nga ba? Ako. Hindi galing sa Lord yun. Kapag naramdaman mo, kine-question mo ang ginawa ni Jesus para sa'yo, hindi gagawin ng Diyos yun. Napagdudahan mo ang ginawa niya sa'yo. Now listen! Verse 2 ng Pilipos chapter 1, Tagalog. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ano ang merong galing sa Diyos? Kapayapaan. Hello, Block 33. Kung naghahanap kayo ng kapayapaan at hindi nyo nakikita sa pamilya, hindi ibig sabihin pinarusahan kayo ng Diyos. Isa lang ibig sabihin, marahil o siguradong kulang ng Panginoong Hesus at ng Diyos. Amen? Anong dapat? Kunin lang. Amen? Lumapit sa Kanya. Ang sabi ni Jesus bago umakyat ng langit, my peace I have given them unto you. I leave my peace unto you. Iniiwan kong kapayapaan ko sa inyo. Wow! Hindi yung inakyat sa langit, kaya wag mo sabihin, Panginoon, humihiling po ako ng kapayapaan para sa pamilya ko. Wala kang tatanggapin kasi nasa iyo na yon. Amen? Iniwan ng Diyos dito yun. Kaya kailangan mo ng gawain ng Diyos para maintindihan ng Kanyang salita. Amen! At nang sa ganun, yung kapayapaan ay mag-operate sa'yo. Hindi po problema ang kapayapaan. Kapag nakita mong magulo talaga sa loob ng bahay, dahil nangyayari yan ay hindi yun ang nais ng Diyos. Kailangan mo lang talaga si Kristo. Walang hindi kayang baguhin ng Lord. Kailangan lang matutunan natin ang totoo. Biblical way. Sabi mo, biblical way. Not mental way. Mental way. Not logic. Life is spiritual. It is not logic. You cannot communicate God with your head. We can only communicate God with our spirit na siyang na-born again. Gusto kong tulungan kayo, ha? 1 John. This is what the Bible says. Sabi mo, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Verse 18, chapter 5. 1 John chapter 5. Gusto ko lang kayong tulungan, kaya ibibigay ko to sa inyo. Pero hindi ko pa ngayon to ituturo. Pakibasa! Sister! We know that whosoever is born of God sinneth not. The same John na nagsabing, if we commit sin, kinukontra na niya. No. Lagay mo sa Tagalog yan. Gusto ko lang po kayong tulungan. Hindi ako nagsabi nito. 1 John, chapter 5. Nababasa nyo sa... Pare-pare ba tayo may magkakaiba man tayo ng version, baka may ibang sinasabi dyan. Baka may ibang Bible na hindi ganun na sinasabi. Ali kayo, pakibasa. Sir, pakibasa. Baka sabihin, sa akin galing Alam nating Alam nating ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi matanggap ng version na ito ng Bible. Yung sinabing katotohanan, sin it not.
Hindi tama na sabihin sapagkat kung sino ang scholar na nagsulat dito, galing siya sa isang relihiyon, yung version, galing siya sa isang relihiyon na hindi niya matanggap yung katotohanan ito. Yung binasa mo, sister, pakibasa sa Bible mo. Baka ganun din. Tingnan natin. Verse 18. We know that God's children do not make a practice of sinning, for God's Oh, you Son see? Practice of sin ang ginamit dyan. Anong sabi ng King James? 1, sister, pakibalik. Pakibasa, sister. 1, 2, go! We know that whosoever is born of God sinneth not. Anong Tagalog nun? Hindi! Pabayaan mong gamitin ang mic mo, hindi mo rin matanggap? Hindi! Hindi na nagkakasala. Palapakan natin ang Lord. And Verse 8. Verse 8. Verse 8 ng King James. Yan. Verse 8. Verse 9. Verse 9. O, 8 muna. Sige. First John. Chapter 1. Okay? Chapter 1. Nasaan ba tayo? Chapter 1. Chapter 1. Verse 9. Ano sabi dyan? Ano sabi dyan? if we confess our sins, Naku, yari na. Ginulo na ata ni Juan ang kanyang letter. Ano sabi ng 7? Verse 8, verse 8. 8. if we says that we have no sin, Ay, ano ba yan? Si John naman talaga ginugulo isipan ng Kristiyano. Kaya marami tuloy nagugulo. Hindi po niya ginulo dahil siya mismo ang nagsulat. Amen? Amen! Hindi ko na kayo bibitin. Kaya-isip na kayo, yan yung hindi nagkakasalat. Nung tanggapin mo si Jesus, yung sinasabi kanina sa 1 John chapter 5, verse 18. Verse 18 yan, ano? Pakibasa sa iyo ulit. 1 John 5:18. 1 John 5:18. we know that God's children do not make a practice of sinning, but Sino mang nakipag-isa kay Jesus? Okay? Sino ba nakipag-isa kay Jesus? Mga taong tumanggap kay Jesus. Sino ba na born again? Yung Spirit. Hindi nagkakasala yon. Pero yung isip mo, tulad ng turo ni Brother Raymond no Sunday, tama? Ay hindi pa renewed. Pumapalpak yan. Pero hindi yan ang tunay na ikaw. Ang tunay na ikaw ay yung Spirit mo. Hindi yan nagkakasala. Saka ko na ipapaliwanag ng malinaw. Alas 8 na pala. Tama ba? Ba't gano'n? Hanggang 8:30 pala tayo. Sa aking relos ay mali yung basa ko kanina. 7:35. Ba't natawa kayo? Ba't ano oras sa relos nyo? Mali yung mga relos nyo. Balik na tayo sa Filipos, chapter 1. So sumulat si Pablo. Kasama niya si Timoteo sa pagsulat. Sumayin nyo ang biyaya, nawa ang biyaya. Okay? At kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumayin nyo. Hindi pinagkait. Verse 3. Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. At palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Tumingin kayong lahat sa akin. Sa gabing ito, nais kong iparating sa iyo na huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang ipagpabukas. Huwag mo nang pabayaang lumipas ang araw na sabihin sa mga taong ginamit ng Diyos sa iyo, gumawa ng mabuti sa iyo. Amen? Amen? Na dapat hindi naman niya gagawin sa iyo, pero nilagpasan niya yung hindi ginagawa na normal na tao, gumawa pa rin siya ng mabuti para sa iyo na hindi naman niya obligasyon, pero ginawa niya. Huwag mo nang palagpasing sabihin sa kanyang salamat. Hanggat madidinig pa niya. Hanggat buhay pa siya. Palapakan natin ang Lord. Ang sabi ni Pablo, inaalala ko kayo. Sino inaalala niya? Yung mga tumanggap kay Kristo. Ang Pilipos ang kauna-unahan niyang itinayo sa lugar na ito.
Itong church na ito. Pero lahat ng yun, ang tawag niya ay mga anak ng Diyos. Amen! Amen! Tama? Anong tawag niya? Mga santo, banal. Anak ng Diyos. Tumanggap kay Jesus. O baka may ibang salin dyan sa Bible nyo, o baka may magic. Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Itong gabing ito, nais ko pong kukumpletuhin ko muna. At palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Ito po ang dahilan. Dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon. Nakita niyo yung team? Nakita niyo? Itong mga taong ito na tumanggap sa pamamagitan ni Paul. Okay? Hindi po ako nagsulat nito. Ang Holy Spirit, ginamit si Pablo. Tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Verse 4, at palagi akong masaya tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Dahil mula pa nang sumampalataya kayo hanggang ngayon ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito, hindi para iparating lamang. May ganun kasi nagparating lang eh. Ginamit ng Bible verse, o yan ha. Pero wala naman talagang ginawa. Pinarating lang. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito. Ang ilan ay narito. Uunahin ko na. Simula nang maglingkod ako sa Lord, ang mga anak ng Diyos sa The Life Giving Spirit Church, ang siyang tanging nakasama ko. Totoo naman. Salamat po sa inyo. At lagi ko po kayong itinadalangin at ipinagpapasalamat sa Diyos. Palapan po natin ating Panginoon. May tao pong nagsabi sa akin, Pastor, hindi mo na dapat gawin sa akin yun eh. Pero ginawa mo pa. Kung mauna man ako sa iyo sa langit, sa isip-isip ko, mauna ka na. Kung mauna man ako sa iyo sa langit, aalis lamang po ako sa lupang ito kung tapos na yung pinagagawa ng Lord sa akin. Anytime, pag natapos, tapos. Hindi ko alam kung isa to sa huling pinagagawa ng Diyos sa akin. Hindi pa naman. Sabi niya, sasabihin ko sa Lord ang magagandang bagay na ginawa mo sa akin. Kaya nga sabi ni Jesus noon eh, nasa kulungan ako, dinalaw niyo ako. Nagugutom ako. Pinakain niyo ako. Nauuhaw ako, pinainom niyo ako. Wala akong damit, dinamitan niyo ako. Sabi ng mga nakikinig, kailan po namin ginawa sa'yo yun? Hindi naman namin ginawa pa sa'yo yan. Ang sabi niya, ang mga ginawa niyo sa mga taong ito, amen, ay sa akin niyo ginagawa. You see? Ang ginagawa niyo sa kanilang kabutihan ay sa akin niyo ginagawa. Kaya no wonder ang sabi ng isang Bible verse kung ikaw man ay gumagawa sa trabaho, huwag kang gumawa dahil sa amo mo, gumawa ka na parang si Kristo ang pinaglilingkuran mo. In everything you do it in the name of the Lord Jesus. Bakit mo sinabing isang bagay na sinabi mo? Isipin mo, bakit? Di ba? It is because of God. Kaya kung mamajikin natin, huwag na lang natin sabihin. Amen? Bakit mo ginawa ang isang bagay na ginagawa mo? Nais ko po iparating ang ilan sa inyo ay narito, personal, at ang ilan ay nasa online. Salamat po sa inyo. Simula na maglingkod ako sa Lord, iniwan ko ang trabaho ko. Unang-unang epekto nun, tinanggal ko mga anak ko sa private school. Dahil nung ako'y nagtatrabaho, kaya ko silang pag-aralin sa NCBA. Elementary ha. Grade 1. Simula kinder, grade 2. At matataas ang grade sila ron. Naikipaglaban yan. Noon, pag sinabing top talaga. Noon, pag sinabing with honor talaga. Totoo yun. Dahil napatunayan ko naman yon
sa mga anak ko. Nung ako'y mag-resign, magtuturo, sabi ko, Lord, yes Lord, magtuturo ako ng salita mo. Iniwan ko po ang aking trabaho. Inilipat ko ang 2 kong anak sa public school. Boundary ng Taytay Cainta. Ano yun? San Isidro Elementary School. Walang bayad. Kaya alam ko, nagpatotoo pa yung bunso kong babae dito eh. Si Bian na sinabi niyang, yung baon lang ng kaklase niya ang meron siya. Yun ang ibinibigay sa kanya. Doon lang siya kumakain ng maayos, ng masarap. Nung ilipat ko sila nung una. Pero alam mo, sa biyaya ng Diyos, natapos po nilang lahat ang kanilang pag-aaral. Yung panganay, isang line of medicine, PT, 5-year course with board. Sa UE Santa Mesa. Kasi nandun lahat ng medicine, level ng medicine. Doon lahat. Walang nagbagsak sa kanila kahit isang subject. Alam mo kung bakit? Dahil nakilala ko na noon ang Panginoon. Nakakilos ang Lord. At alam mo, ngayon ay sinasabi kong salamat, Sister Presi. Salamat, Brother Raymond. Wala pa noon si Sister Mercy eh. Lahat ng kailangan ko noon. Simula nang makasama ko sila sa church, hindi pa nagtatrabaho nun si Sister Marisa. Sila ang mga ginamit ng Lord. At hindi ko na inaantay, Brother Raymond, Sister Presi, na makarating pa ako ng langit para sabihin sa Lord ang mga ginagawa niyo sa akin. Hanggang ngayon, lagi kong sinasabi sa Lord, salamat Panginoon sa buhay ng mga taong ito. Kaya ako'y nakapagtuturo. Dumating ako sa time na sinabi ko, Lord, daglagan mo ang Philippians. Ang Galatians 6:6. Tama ba ako nung nakasulat doon, sister? Galatia. Hindi yung laboy ng laboy, Galatia, Galatians. Hindi yung gala ng gala, Galatians, yun. Galatians. Englishin natin. 6:6 nga ba yun? May 6 ba? Anong nakalagay sa 6:6? Those who are taught the word of God should provide for their teacher, sharing all good things with them. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Ganito lang kasimple. Ano ibig sabihin ganito lang? Kayo na tinuturuan ng salita ng Lord, nagtuturo siya ng maayos, amen? Sharean mo siya ng mga magagandang bagay o biyaya na meron ka. Dumating ang time na nalangin ako, Lord, dagdagan niyo po ang Galatians 6:6, wag lang si Presi at si Raymond. Hindi po masama yun. Kasi alam ko ang calling ko. Alam ko, ako'y pinagpapala ng Diyos, hindi para akin, kundi para sa iba. Kaya hindi kayo magtataka kung bakit ganun po ako tumulong. Simulat sa Paul, yun ang nilagay ng Panginoon sa puso ko. You are blessed, not for yourself. Pero siyempre, makikinabang ka. Dahil ang isang tubig, ang isang hose, na merong na tag-init, tuyong-tuyo, amen? Na gusto mong basain yung halaman na nandyan. Pag yung hose, inilagay mo sa gripo at binuksan mo yung tubig, sino ang unang mababasa? Yung hose bago yung pupuntahan. Amen? Kaya siyempre makikinabang yung ginagamit ng Lord. Amen? Pero kailangan understanding, nilagay ng Lord sa akin, not for your own self, but for others. Malinaw sa akin yon. Kaya wala pa ako itinitira. Minsan makikita nyo, paglabas ko ito, ubus ang laman ng pitaka ko. Hindi pa ako nagyayabang. Pero siyempre, pinagpala ako dahil sa akin dumaan eh. Para bang yung pag nagmura ka o nagsumpa ka ng iba, alam mo nangyayari? Alam mo negative na dating sa'yo nun?
Bago pumunta sa iba yung sumpa, sa iyo muna dumaan. Tama? Nasumpa ka muna bago yung iba. Kaya huwag ka susumpa. Amen? Come on. Huwag kayo susumpa sa iba. Huwag mo silang susumpain. Kasi ikaw muna yung nasumpa, dumaan sa iyo eh. Salamat sa inyo. Ano mo ginawa ng Lord? Eto na, nagkatrabaho na sila Marisa, yung mga youth natin, na lagi ko lang inililibre noon. No? Nagkatrabaho, dinala ng Lord si Sister Mercy. Amen? Si Joy pinagpala. Dati hindi lang tayo pinibigay niyan. May love gift yan. Oo. Pati si Brother June. Hindi lang tayo may love gift yan. Kaya hihilingin ko ulit, Lord, ibalik mo yung Galatians 6:6. Kasi partner tayo eh. Partner tayo. Sa inyo na mga ginagamit ng Lord sa pagtulong, tulad ni Paul, sabi niya, lagi ko kayong inaalala. Salamat po sa inyo. Huwag mong palagpasin na pagkakataong sabihin salamat sa mga taong ginamit ng Diyos sa iyo. Amen? Yung ginamit ng Diyos sa iyo para lumugo ka spiritually. Yung umiiyak na nanalangin para sa iyo. Sabi mo salamat. Ikwento mo kay Lord, Panginoon, salamat po sa Kanya. Amen? Hanggat buhay pa siya. Salamat sa buhay niya. Kaya madalas ko sabihin, salamat sa Panginoon sa iyong buhay. Kasi pag tayo'y ginagamit ng Lord sa iba, binibigyan natin ng dahilan yung taong yun na magpasalamat sa Lord. Amen? Yun yun. Dahil mula pa ng sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Verse 6, itong gusto kong iwan sa inyo. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na simulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Dapat lang na ganito ang maramdaman ko dahil mahal ko kayo. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay ng Diyos sa akin. Kahit nakabilanggo ako ngayon, nagtatanggol at napapatunayan at nagpapatunay sa nagpapatuloy yung mga taong yon sa magandang balita. Ang King James na pinakamalapit, kaya favorite ko yan eh. Sumasablay lang ang King James sa paggamit ng Holy Spirit eh, o Spirit. Minsan Spirit pero nilalakihan ng letter na para bagang Holy Spirit yun. Pastor, mas magaling ka sumulat ng Bible. Hindi po, pero alam ng Holy Spirit ang totoo. Read your Bible. Philippians chapter 1 verse 6. English, King James. Hallelujah. Bilis si sister, tinanggal ka agad. Oh. Sumisigaw na si pastor, tanggalin na yan. Ayaw lumitaw. Philippians chapter, yan. King James ha. 1 verse 6. Kita nyo? Being confident. Alam niyo yung confident? Salamat, sister. Thank you, okay na. Salamat. Alam niyo yung confident? Ha? Sister King James, lubos na kumpiyansa. Walang alinlangan. Sabi mo, walang alinlangan. Hindi nag-iisip ng iba. Sabi mo, hindi nag-iisip ng iba. Ito ang confidence saan? Being confident. Sige, pakilagay mo yung Greek word. Peito. O pito. Ayaw. To persuade, example, to induce one by words to believe. To make friends or to one's favor. Tama ba yung napindot mo? Confident. Pakibalik, close. Being confident, okay? Anong sabi sa Bible mo? Now I am certain that God... Certain! Hindi alinlangan. Pag sinabing certain, sigurado. Hindi walang ibang iisipin, tama? Sure siya.
Saan daw siya confident? Being confident of this very thing. Of this very thing. Sa bagay na ito. Ano daw yung bagay na yon? He, ang Diyos. He which hath begun a good work in you will perform it until, amen, the day of Jesus Christ. Yun daw, good work na sinimulan ng Diyos sa tao, kumpiyansa si Pablo na kinausap ng Diyos, amen? Na tinahanan ng Holy Spirit, na nakikinig sa Holy Spirit, sigurado si Pablo na yung sinimulang magandang bagay ng Diyos sa'yo o sa mga taga-Pilipos na pwede rin sa'yo ay hindi mapuputol. Palapakan natin ang Lord. That's how confident he is. That's how. Yun ang kanyang kaisipan. Ang tanong ko ito, meron akong 100 o 500. Ano yung good work na yun? 1, 2, 3, 4, 5. Wala na yung 500. 100 na lang. Ano yung good work na yun? Taas ang kamay. 100. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work. Ang haba na ng aking pagbibigay. Pag may biglang sumagot dyan, 5 piso na lang. Ang tagal eh. Sino pong nakakaalam ano yung good work na yon? Na sinimulan ng Diyos. Sasabihin ko na. Okay? Sabihin mo, Pastor, ano yon? Kaya sabihin nyo, Pastor, ano po yon? At dahil tinanong nyo, sasagutin ko. Tingin kayo lahat sa akin. Sige, may pagkakataon pa, 100. Pang ano rin yung, Magkano ba isang Jollibee ngayon? 1 piece with rice. Ha? 99? Kayang-kaya. May sukli ka pang piso. O dadagdagan ko ng pamasahe, tricycle, 150. Hindi natin pinipili, blessing. Ano yung good work? Okay, wala na. Tapos na ang oras. Ano yung good work na sinimulan ng Diyos sa atin? Tumingin po kayo lahat sa akin, basahin yung aking labi. Salvation. Palapakan natin ang Lord. At ang sabi niya, hanggang pagbabalik ng Panginoon, hindi mawawala yung kumpiyansa ko. Sabi mo, kumpiyansa ko! That's Paul. Para matulungan kayo, First John chapter 5, verse 1. Sister, basahin mo sa iyo. First John chapter 5. Bible ko kasi punit-punit eh. Kaya hindi ko maitaas eh. Lili pa rin. Pakibasa. Everyone who believes that Jesus is Christ has become a child of God. And everyone who loves the Father loves His children too. Palapakan natin ang Lord. Kung salvation ang sinimulan ng Diyos at kumpiyansa sa bakit siya ganun ko-confident? Sinabi mismo ni John, sino mang ano daw? Anyone. 1 John chapter 5 verse 1. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Naipanganak. Tama? At whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth Him, that begat loveth Him also, that is begotten of Him. Anak ng Diyos. Tama? Sino mang nagmahal kay Kristo? Amen! Siya ay anak ng Diyos. Ikaw yon. Do not have a doubt, brothers and sisters, please. Kaya maraming bumabagsak na Kristiyano. Hindi nila alam ang totoo.
Maraming sincere Christian, but sincerely wrong. Hindi ko sinasabing di sila sincere, but they are sincerely wrong about one thing, about salvation. Kaya tayo naligtas dahil sa ginawa ni Jesus, dahil hindi may ginawa ka. Tama? Palapakan natin ang Lord. Come on! Ephesians chapter 1 o chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2. See you next Wednesday. May mga patatayuin pa po ako. 4, 1, 2, go! For the grace are ye saved. Ha? Ang grace hindi gawa, tama? Pakiulit. For by grace are ye saved. True faith and not and of yourself, it is gift of God. alin daw ang regalo? Ha? Yung faith. Ang kaligtasan ay grace ng Lord through faith. Dahil sa faith, nag-faith ka. At yung faith na yon, hindi pa rin sa'yo galing sa Diyos. Palapakan natin. Ah! Wala ka talagang ginawa. Wala. Even that faith, nilagay ng Panginoon sa puso mo yung faith na yon to receive. Ang tanging gagawin mo na lang is to act. Comply. Do. Amen? Yung nasa sa puso mo, huwag mong paganahin ito. Kasi pwede mong paganahin ito at hindi tanggapin si Kristo kahit may faith ka na At anak ka ng Diyos pag tumanggap ka. 1 John chapter, okay, tingnan nyo ha. Tagalog, chapter, sige taas nga natin, tingnan natin. Chapter 2. Ephesians chapter 2. Simulan natin sa verse 4. Tagalog. Bumabawi si sister, kaya pahinga ngayon si Sister Frances. Bumabawi si Sister Elisha. Wala siyang pasok pa. College na po siya. At kaya hindi kita masita, Sister Elisha. Ako ang nagtulak sa'yo doon sa eskwelahan na yon Na alam kong punong-puno ng project. Punong-puno ng obligasyon sa pag-aaral. Sabi ko sa kanya, doon ka mag-11 and 12. Kaya nung busy na siya, hindi ko siya masermonan. Ako nagtulak sa kanya. Kita mo naman, tama, maganda naman sister, di ba? Ang effect. Pero yun, nawala siya ng linggo. Ngayong bumabawi siya. Kaya si Sister Frances ay pahinga. Chapter 2, verse 5. Simula sa verse 5. Simulan na natin sa 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman saan? Sa awa. Ha? Ano yung English ng awa? Ha? Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Amen! Amen? Hindi mo kalaban ng Diyos, tandaan mo yan. Ang sabi nga ng Bible, ang Diyos ay naghahanap ng taong magagawa niya ng maganda. Hindi ng Acts chapter, huwag niyo ilipat doon, Acts chapter 20 verse 32 nga Iniiwan ko kayo sa salita sa Diyos at sa kanyang salita ng pagpapala. Hindi yung sumpa. Ito ang makakapagpalakas sa inyo, tama? Acts chapter 20 verse 32 yun. Hindi yung, kasi sa Bible meron ding salita ng sumpa. Pero ang magpapalakas sa isang Kristiyano ay ang Diyos at ang salita ng pagpapala o kagandahang loob ng Diyos. That's what we need. O sige sister, bigyan na natin. Hanggang 8:30 ako. Salamat sa Lord. 20:32 ng Acts. Ang sabi ni Paul ay ito,
sa taga-Epeso. Ephesians itong kinakausap niya. At ngayon, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng Kanyang na sa ng lahat ng mga pinapaging banal. That's what we need. Palapakan natin ang Lord. Come on, church. Come on, church. Hallelujah. Hindi ko itinatangging merong salita ng sumpa sa Bible. Pero according to God, using Paul, amen! Ang taga-Epeso'y dun itinagubilin ni Pablo sa Diyos at sa salita ng biyaya o pagpapala. Na makapag, ang sabi ng King James, this will build you up. Build you up. The word of grace. This will build you up. Whew. Kaya maraming mahinang Kristiyano eh. Religious mind. Religious mind. Up and down. Up and down. Mamaya may sakit, bukas wala. Mamaya haingin na, Lord, help me, help me, help me. Pag wala nangyari, kukuha pa na isang kausap, agree with me. Pag wala po, dadami na sila. Eh, ang healing nasa iyo na. Palapakan natin ang Lord. Kailangan mo lang i-appropriate para sa iyo. Ay, ganun lang yun. Pero don't walk in senses. 5 senses. Nadinig, nakita, naamoy, nalasahan, nahawakan. Wag doon. Wag yung report ni doktor, wag yung nararamdaman ng katawan mo. Pero ang hirap kasi nun pag hindi ka talagang sanay sa Word of God. Pastor, paano pag yun na nga, natatalo ako. Noon pa man, lumalakad na ako sa faith. I believe in healing. Healing pa lang ako noon. 2017, na-hospital ako, ICU, lumabas ako. Within 24 hours. Kasi simula doon, nilagay ng Panginoon sa puso ko, I will not die but live and will proclaim the good deeds of the Lord. I'm just obeying what the Lord na nilagay sa aking puso. Now, imbis na magtampo ako, o imbis na magduda ako, lalo kong sinikhay ang pag-research sa Lord tungkol sa healing. At ang natuklasan ko, I don't need healing, I am healthy. I wish above all things that thou mayest prosper and be in, hindi sinabing and be healed. We are in health. You have the Holy Spirit in you. That same Holy Spirit that raised Jesus from the dead will vitalize your mortal body. Okay, palapakan natin, Lord. Kailangan lang practice. Asa na tayo? Okay? O, dahil sabi ko, magtatapos na, balik na. Marami pang araw. Ephesians chapter 2. Listen carefully kung gaano katindi ang Lord sa pag-ibig at pagbabago. Verse 4, kanina, no? Simulan natin sa verse 4. Ngunit ang Diyos na palibhasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig, okay, na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating tayo'y nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Verse 5, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo. Palapakan natin ang Lord. Automatic ang ating spiritual position ay sa kalangitan kasama ang ating spiritual position. Yes, we are here. Yes, nagkakamali ka. You need to homologio your sin. 1 John 1:9. Hindi, Lord, so patawad po. No. Homologio meaning say the same thing. Concede. Yes, Lord, mali ako. Aminin mo yung mali mo. Dahil yung isip mo at katawan mo hindi pa napo-born again. At patuloy kang magiging maayos. Mga magulang ko't kapatid, inuulit ko, matanda man o, may ngipin o,
So kahit bata na mahilig sa candy, mga bata tumingin kayo sa akin. May nagsabi sa akin noon, naniwala naman ako. Bata pa ako. Pag natutulog ka kasi, huwag kang nganganga. Kasi pag nakanga ka, pupuntahan ng daga, kakainin yan, mauubos ngipin mo. Okay. Sa kakakain ng candy yan. Tumingin kayo sa akin. Ang bata, may ngipin man o wala, mahal ng Lord. Amen? At magtatagumpay ka dahil sa ating Panginoong Kristo. Pero kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Kanina binasa natin ang nakipag-isa kay Jesus. Amen? At dahil doon, ibinibigay ko na po ito kay Sister Jessa. Lahat po malapit lang uwi, no? Maliban kay Sister Mercy. Ay, pinakamalayo pala sila, Layo ng uwian ni Brother Alan at ni Sister, Lori, malayo uwian nito. Yung iba, Block 33. Sister Lori, ingat kayo ha, malayo ang uuwian nyo. Andito ba yung kapatid ni Jess, yung isang kumakanta? Sheila? Wala? Wala yung kapatid ni Sheila? Oh, wala ako ihahatid ngayon. Sister, please. Okay po, palakpakan po natin ang ating Hallelujah. Diyos. To God be all the highest praise and glory. Hallelujah. Sabi nga po ni Pastor, kanina nabanggit niya yung Philippians 4:13, na nasulat to ni Pablo or sinabi to ni Pablo habang nasa kulungan siya. At sabi dito ay, I can do all things through Christ which strengthens me. So brothers and sisters, naniniwala ako na tayong lahat, at lalo ikaw na hindi pa tumatanggap, kaya mo rin gawin lahat. Kailangan mo lang tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo. Para masabi mo na you can do all things through Him or through Jesus Christ na nagpapalakas or nagbigay ng kalakasan sa iyo. So tayo pong lahat ay tumayo para sa prayer of salvation. Hallelujah. Yes, mga bata. Yes, po. So, sabay-sabay. Tagalog po. Sabay-sabay po. Sa Tagalog po. Yan. So, mula po sa puso ay sabayan niyo ako sa panalangin na to at itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako na namatay siya para sa akin. Nananalig ako na namatay siya para sa akin. At siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. At siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. Nananalig ako na si Jesus Nananalig ako na si Jesus ay buhay ngayon at magpakailanman. ay buhay ngayon at magpakailanman. Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng aking bibig Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng aking bibig na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, Maraming salamat, Panginoon. at ako ngayon ipinanganak ng muli. At ako ngayon ipinanganak ng muli Sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan, Sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. ako ngayon anak na ng Diyos. Ako ngayon anak na ng Diyos At may buhay na walang hanggan. at may buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon at mas makapangyarihan ang siyang nananahan sa akin at mas makapangyarihan ang siyang nananahan sa akin kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay. Ako Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay Kay Kristo Jesus. kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Congratulations po sa lahat ng tumanggap. Hallelujah. Thank you po. Ang tinatawagan ko po si Zaira. Pwede po muna umupo ang lahat. Thank you po. Po, pinagpalang gabi po sa ating lahat. Hello po. Yun. Ina-encourage ko po kayo ulit na dumalo po sa ating midweek service next week. May
27, 27 sa oras ng 7 p.m. hanggang 8:30 p.m. po ng gabi. Yan. Ina-encourage ko ulit po kayo na i-invite po yung mga mahal nyo sa buhay na umattend po dito sa ating church. I-encourage ko po na lahat po ay magtipon-tipon po dito sa ating church para makapagpakinig ng salita ng ating Diyos. At yung pagtitipon-tipon, napakahalaga po niyan. Bakit? Kasi sa pagtitipon-tipon po natin sa church, dito po kasi tayo nagpapalakasan. Dito po tayo nakakapagpakinig ng salita ng Panginoon. At dito lang po natin naririnig lahat ng katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, at sabi nga rin po sa Hebrews 10:25, pwede po bang pabasa? Not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more the more as ye see the day approaching. Yan, amen po. Ang meaning lang po ng verse na yan, na Hebrews 10:25, sinasabi po dyan na wag po natin pababayaan yung bawat isa na hindi dumalo po sa gantong pagtitipon dito po sa ating church. Kasi ito lang yung panahon po natin, dito lang po tayo nakakapagpapalakasan, dito lang po natin na-encourage yung bawat isa na mas matuto pa, na mas encourage pa yung isa, na mas mahalin pa yung bawat isa, na i-share yung love na kung anong meron yung love na meron tayo. At i-share yung katotohanan hindi lang dito sa loob ng church, kundi sa labas ng church natin. Kung ano man po yung mga natutunan po natin dito sa loob ng church, ma-share po natin sa labas ng church. At ganun, napakahalaga ng pagtitipon po sa church. Kasi nga sabi ko nga po kanina, dito tayo nagpapalakas at dito tayo natututo. Kung hindi tayo malakas, kundi po tayo natututo ng salita ng Diyos, at kapag nag-encourage po tayo sa labas, at hindi tayo malakas sa point na mag-encourage tayo sa labas, possible na tayo pa yung mahakot ng mundong yon. Tayo pa yung mahakot ng makamundong mga taong mas sumasang-ayon sa mundong yon. Kaya napakahalaga ng pagtitipon na to, kasi dito po tayo lumalakas, dito po tayo talagang natututo sa bawat salita ng Diyos. At kapag lumakas na tayo, lahat ng tao sa sanlibutan, lahat ng tao na nasa labas ng church na to, ay mai-encourage natin na magtipon-tipon dito sa loob ng tahanan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Excited na po ba ang lahat na mag-encourage ng mga tao at i-share yung love na meron po tayo, hindi lang po dito sa loob ng church natin, kundi sa labas po ng church natin. Excited na po ba kayo? Excited na po ba kayo na umattend po sa midweek service natin next week? At matuto pa at magpalakas pa po sa mga salita ng ating Panginoon. Yan po, yun lang po. Sa taas lang mo, sa Panginoon lang po ang papuri at pasasalamat. Amen po. Yung music minister po, tinatawagan ko na po sila. Thank you, Sister Sarah. Sige po, sumigaw nga po ng hallelujah lahat ng pinagpala ngayong gabi. Hallelujah! In Jesus' name, hallelujah. Thank you po. So magkita-kita po tayo sa Sunday. Ang ating pong Sunday service ay 9 a.m. po. Dito pa rin po sa The Life Giving Spirit Church. And Cheer Up the Word Works every Friday, or i-follow nyo po ang ating The Life Giving Spirit Church Facebook page. Of course, midweek service po. That's every Wednesday, 7 p.m. to 8:30 p.m. Pero masarap po kasi pag-aralan ng salita ng Diyos, di ba po? Amen. So, mag-extend lang po ng mga very, onting oras po para sa kalwalhatian ng pangalan ng Diyos. Tayo pong lahat ay pumalakpak. Kung handa na po kayong umawit muli. Hallelujah. Thank you, Lord. Sarap po magpuri pagsama-sama, di ba? Amen. Hallelujah.
manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Sabihin po natin na Heso Kristo! Heso Kristo! Tayo pong lahat ay pumalakpak! Pumalakpak! Umindag! Hallelujah! Lumundag! Lumundag! At umiyak! Hallelujah! Ano po? Pumalakpak! At umindag! Lumundag! Lumundag! At umiyak! Hallelujah! Tayo na sama-sama na magaling ang pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na magaling ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Hallelujah! Sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos. Isa pa ba? Nag-iisa. Nag-iisa. Heso Kristo. Heso Kristo. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ngayon naman po ay itaas po natin ang ating mga kamay patungo sa langit. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan ang siyang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Sumainyong lahat ang Panginoon. Sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Amen! Pumalakpak!